Paano daw kumuha ng mga yung umuupa sa bahay? So, ang ginagawa ko para makakuha ko, kasi nga OFW ako, di ba? So, dahil nasa Pilipinas, syempre yung property ko, anong ginagawa ko para makakuha ko ng bahay? So, ang unang-una kong ginagawa, syempre magpo-post ka sa social media. Kung ikaw kunyari is taga Batangas, taga Cavite, or taga Laguna, something like that na lugar sa inyo, mag-post ka ng property na pinapaupahan mo. So ako, all in na kaagad yung caption ko. Ano yung mga pwede nyong makita dun sa bahay? As in talaga, sinabi ko yung problem, advantage, pros, cons, kung ano yung included doon sa upa, kung magkano ang upa. Lahat po yon included na, sinasama ko na siya. Dahil nga OFW ko, ayaw ko ng maraming satsat. So hindi ganun kaano yung, ano nga yun? Desperate yung utak ko na na kahit ayokong umupa yung tao na yun is kukunin ko para sa pera. So hindi po ganoon kasi natuto na nga ako, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, meron akong isang before na isang umupa sa akin na mabait naman sila. Wala naman akong naging problema sa kanila. Mabait sila, humingi sila ng discargo, something like that. Kaya lang, syempre, there is a time na minsan may mga lesson learned na naiiwan sa atin. Yung mga previous na nangyari sa atin. And meron silang mga naiwan na lesson sa akin na ayoko na siyang gawin for the second time around dito sa nung nagbukas ulit ako ng nung na-renovate ko yung bahay. Kasi nung nag-upa yung unang umuupa sa akin, first timer ko nagpaupa ha. So, pinaupahan ko yung isang buong bahay ng 4,000 and then, buong bahay talaga siya. Meron siyang 2 room. Kung tutusin, napakamura talaga niya. Kasi, ang part ko kasi is para lang may makatira dun sa bahay. Pero, at the end of the day, kahit mabait ka, kahit andun yung bait mo talaga sa katawan mo, andun pa rin yung part na meron talagang maaabuso ka pa rin talaga. So, naiwanan po ako ng nasa almost 3,000 na bill na hindi ko na hinabol. So, ayoko kasi ng maraming salita. So, to make this story short, pagdating dito sa nagpa-renovate ako, ganyan, nagpagawa ko ng 4 na room, and then yung 4 na room, medyo maliit lang naman siya. So, yung 4 na room, pinaupahan ko siya ng 3,000. So, bali 3 room lang yung inuupahan doon kasi nga yung isang room is may mga gamit ko. So yung 3 room may umuupa na tagta 3,000, so 9,000 a month yun. So yung 9,000 na yun, so masasabi ko para lang maiwasan ko yung same mistake na nagawa ko before is ang ginawa ko is talagang nag-a-advance ako sa kanila ng pagsasabi na bayaran nyo na ng ganito. Reminder lang na babayaran nyo ang inyong ng worth 3,000 sa rent, and then yung tubig ilaw. So, yung tubig ilaw, kung magkano yung bill ng buo, so, i-divide ko na lang yun sa kanila. So, pagdating sa tubig, per head ako. Pagdating sa kuryente, is per room ako. Ganun ang computation ko at that time. Kasi nga, syempre, ganun talaga. And then, ayun. So far, so good naman. Basta make communication lang. So, communication ang pinakamahalaga, especially kapag tayo ay nasa ibang bansa. So, paano ko ba sila nakuha? So, nag-post ako kay Facebook. So, halimbawa, kunyari, nasa Batangas. Kunyari, sa Batangas kunyari, sa Lipa. Sa Lipa na mga, halimbawa, Lipa room for rent. So, nagsali ako sa mga group niyan. Or Lipa house for rent. Or Lipa, yung basta mga for rent na ganyan. Sumali ako dyan and then dun ako nagpo-post. So, inilagay ko sa post ko, rent, 3,000. Including wifi. Kasi may pa-wifi na ako eh. Tapos, yung water, sagot ni tenant. At saka yung yung kuryente is sagot din ni tenant. So, divide kung ilan yung magagamit nyo. And then, ang mga facilities na pwede nyo makita. So, meron kayong shared shower, shared ng kitchen, and then, halimbawa, sinabi ko doon na hindi to tiles yung bahay, linoleum lang to, and then, nasa second floor kayo,
And then, eto yung kailangan meron kayong 1 month advance, 1 month deposit, and then meron kayong security deposit, kung para saan ba security deposit. So, sinasabi ko yung lahat all in, with picture ng mismong property. So, kung ano yung picture talaga ng mismong property, yun talaga yung ipapasa ko doon sa caption ng aking Facebook post. Kasi, bakit guys? So, ang reason kasi is para sa akin ay parang nadidisappoint ako kapag reality versus, expectation versus reality. So, nadidisappoint ako kapag meron akong nasa picture siya, pero hindi ko siya nakita in person. Gets nyo? So, nadidisappoint ako. So, kung ako sa sarili ko, nadidisappoint ako ng ganun, bakit ko siya gagawin sa iba? So, ang ginawa ko, pinicturan ko yung hallway, pinicturan ko yung kwarto, pinicturan ko yung CR. So, eto, ipapakita ko, eto yung hallway niya, wala siyang gamit. Pagdating sa CR, eto yung CR niya. So, ilalagay ko sa CR kung yung CR is fully renovated or yung CR is yung luma. Kasi dalawa yun dalawa taas at baba. So, yung sa kabila kasi is luma. Ibig sabihin, may gumamit na ng CR na yon. Yung nasa taas naman is talagang fully renovated talaga siya. Wala pa talaga sa kanyang nakagamit. And then, yung kwarto, nagsabi ako na ang window niya is isa lang, and then ang ganito, yun, something like that. Sinasabi ko sa kanila. And then may case pa nga ako na meron kasing broken yung bintana. Sinabi ko talaga siya sa post. Kasi ayoko na makita pagpunta doon, ay, bakit wala sa post to? 'Di ba? So, ang gusto kong pupunta doon, yung willing talaga na tanggapin kung yung ino-offer ko. So, ganun ako. Ayoko nang magpaligoy-ligoy tayo, aksayahin ko yung panahon mo, aksayahin mo rin yung panahon ko. And then, pagpunta mo doon, at the end of the day, madidisappoint ka kasi hindi ko siya sinama sa posing ko. So, for me, that's one of the magandang i-build nyo na trust ng inyong mga naupa is yung maging totoo lang kayo. Kung ano yung meron sa community na yun, kung ano yung meron sa bahay na yun, just be true. Yun lang. Walang iba. Kasi yun yung sa akin Kasi, ganito kasi yan guys. Once na pumunta ka sa isang bahay, halimbawa ako, uupa ako. Titingin ako sa mga rent, house for rent, something ganyan. Titingin ako. Ngayon, pag nakita ko yung post mo, ang unang-unang titingnan ko doon, magkano ang upa? Pwede ba siyang pumasok doon sa budget ko? Kapag pumasok yun sa akin, ano ang inclusion sa upa na yun? Ako ba magbabayad ng tubig? Ako ba magbabayad ng kuryente? Pangatlo kong titingnan doon is yung property itself. So, yun yung tatlong bagay na pinakamahalaga sa lahat. Once na you post of your property, magpo-post kayo ng yung property, yun yung pinakamahalaga. Kasi, unang-una, may isa dyan ang wala. Pagdating doon sa property, magkano po ang upa dito? 4,000. Ay, ang mahal pala. 'Di ba? So, it happened a lot. Ang mahal pala, hindi ko po kaya. So, anong nasayang? Panahon mo, panahon niya. So, be responsible at be considerate sa panahon natin ng isa't isa. Kasi, alam nyo kasi ang pangit sa ating mga Pinoy is wala tayong pakialam sa time management. Which is, minsan may time ako, minsan alam mo yung sasayangin mo yung time mo sa akin na wala naman ako mahihita pala. So, papupuntahin mo doon. Tapos, hindi mo nilagay kung magkano ang per rent doon sa bahay mo. Unang-una na yon na pwedeng maging reason niya para hindi siya pumayag. Ay, ayoko po kasi akala ko po 3,000 lang, 4,000 pala. Una na yon. So, pangalawa, hindi mo sinabi na excluded doon yung bayad sa kuryente tubig. Ngayon, ang ending, ay, hindi po. Akala ko po kasi kasama na doon sa 4,000 yung tubig at kuryente. Di ba? You see the difference ng pagpo-post ng tama?
So, yun lang. Kung may natutunan ka, so mag-subscribe ka lang sa atin, lalo na sa ating YouTube channel. Thank you!